Okay, pag-usapan natin ngayon ang isang kwento mula sa Genesis 17. Pero hindi to basta-basta lang na kwento ha. Isipin nyo to, na para itong isang high-stakes negotiation, isang malalim at napaka-importanting kasunduan. So dito nagsimula ang lahat. Isang kontrata, pero hindi ordinaryong kontrata. Ito'y isang kasunduan sa pagitan ng Diyos mismo at ng isang lalaking nagngangalang Abram. At itong deal na to, ito yung pabago sa takbo ng buong kasaysayan. At yan yung malaking tanong, 'di ba? Kasi sa bawat pangako, lalo na sa isang pangakong panghabang buhay, laging may kapalit, may obligasyon. At dito, alamin natin kung gaano kabigat, ano ba talaga ang presyo. So, paano nga ba to nagsimula? Tara, simulan natin sa umpisa. Kilalanin natin yung bida sa kwentong to, si Abram, at yung pambihirang pagkakataon na kinausap siya mismo ng Diyos. 99 years old. Tandaan nyo yung numerong yan ha, kasi isipin nyo, sa ganyang edad, yung mga susunod na pangakong maririnig natin parang imposible na. Parang suntok sa buwan talaga. So, heto na. Eto yung opening statement ng alok. Klaro kung sino yung magkausap. Ang Diyos na makapangyarihan at si Abram. At ano yung pinakapundasyon ng deal na to? Isang bagay lang, katapatan. Okay, so ano ba yung inaalok sa kontratang ito? Ano yung nasa table? Inga nga. Silipin natin yung side ng Diyos sa bargain. At ito yung unang malaking bagay. Isang napakalaking pagbabago sa pagkakakilanlan na naging sentro ng buong pangako. Kasi hindi lang to basta pagpapalit ng pangalan mula Abram to Abraham ito ay pagpapalit ng buong tadhana niya. Wow! Tingnan niyo yung mga pangako. Napakalaki. Hindi lang para sa kanya ha, para to sa mga susunod pang henerasyon. Pinag-uusapan natin dito ang isang legacy, mga bansa, mga hari, sariling lupain at isang espesyal na relasyon sa Diyos. Grabe! Siyempre, alam naman natin na ang bawat kontrata may dalawang panig, hindi pwedeng isa lang. So ano naman ang hinihingi mula kay Abraham at sa kanyang mga apo? Ano ang kanilang parte sa usapan? At ito yung naging selyo, yung sign ng kasunduan. Hindi lang to basta ritual Ito ay isang permanenteng marka, isang paalala na nakatatak mismo sa kanilang katawan, isang physical na tanda na kasama sila sa tipan. At napakalinaw ng mga rules, 'di ba? Una, lahat ng lalaki dapat tuliin, walang exception. Mapainapo, ipinanganak sa bahay o kahit yung binili pa. Tapos may timing pa, sa 8 araw ng kapanganakan. At kung hindi ito masunod, seryoso ang consequence. Itinuturing na sinira mo ang tipan. Pinapakita nito kung gaano kaseryoso ang obligasyong to. Okay, ngayon, dito papasok yung fine print ng deal, lalo na pagdating sa pamilya. At dito, yung kwento nagiging mas dramatiko pa dahil sa mga, nakakagulat na detalye. At heto na naman, isa pang pagpapalit ng pangalan. Mula Sarai, naging Sarah. At anong ibig sabihin nito? Ipinapakita nito na hindi lang si Abraham ang bida sa planong ito. Ang asawa niyang si Sarah, sa edad na 90 ay napaka-importante, sentro mismo sa katuparan ng pangako. So kung nagulat na tayo sa 90 years old ni Sarah, paano pa kaya to? Si Abraham magiging 100 taong gulang kapag ipinanganak yung anak nila. Isipin nyo yon, kung titingnan natin sa pananaw ng tao, sa siyensya, imposible talaga. At syempre, anong naging reaksyon ni Abraham? Natural lang, di ba? Ito yung human side niya. Mapapatawa ka na lang sa pagka-imposible ng sitwasyon. Isang sandali ng pag-aalinlangan, pero siguro may halong pagkamangha na rin. So dito, nilinaw mismo ng Diyos ang plano. Merong 2 anak at may 2 magkaibang tadhana. Oo, si Ismael pagpapalain din ng husto, magiging isang dakilang bansa. Pero yung tipan, yung pinakakontrata mismo ay dadaan kay Isaac, ang anak nila ni Sarah. So, anong nangyari pagkatapos ng lahat ng usapang to? Paano isinara ang deal? Well, ang sagot ay nasa mabilis at desididong aksyon. Yan ang nagpatibay sa buong kasinduan. Pagkatapos lang magsalita ng Diyos, anong ginawa ni Abraham? Hindi na siya naghintay. Hindi na nag-isip-isip pa. Sabi niya, on that very day, sa mismong araw na yon, tinipon niya ang lahat ng lalaki sa kanyang sambahayan at tinupad niya agad ang kanyang parte sa usapan. At para mas maging malinaw,
Heto yung mga detalye. Si Abraham mismo sa edad na 99 at ang anak niyang si Ishmael na 13 years old noon, pinapakita lang nito na hindi ito isang abstract na alamat, nakatatakto sa totoong buhay sa mga totoong tao. At doon, naselyuhan ang kontrata. Pero hindi sa pamamagitan ng tinta sa papel, kundi sa pamamagitan ng marka sa laman. Ang kasunduan ay naging opisyal. So, malinaw na tinupad ni Abraham ang kanyang parte sa usapan, pero yung pangako ng Diyos, ang tawag dito ay everlasting o walang hanggan. At dito tayo magtatapos sa isang tanong para sa ating lahat. Ano nga ba talaga ang ibig sabihin kapag ang isang pangako ay sinabing walang hanggan?